Lumaki po ako sa simpleng pamilya. Pangalawa ako sa 4 na magkakapatid. Maaga akong natutong tumulong sa mga gawaing bahay at dahil medyo maagang namatay ang tatay namin, napilitan akong maging responsable sa murang edad. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo pero sinubukan ko pa ring bumangon. Sa panahon ngayon, hindi na uso ang maarte. Basta may trabaho, go lang. Basta may makain at may pambayad sa kuryente, ayos na yun. Pero kahit gaano kahirap ang buhay, isa lang talaga ang nagpapasaya sa puso ko. Ang boyfriend kong si Kevin. Si Kevin ang klase ng lalaki na hindi mo aakalain na mai-inlove sa kagaya kong simpleng babae. Mas matangkad siya sa akin. Maputi, matangos ang ilong, laging mabango. Nakilala ko siya sa isang birthday party ng pinsan ko at mula noon, hindi na kami nagkalayo. 3 taon na kaming magkarelasyon at masasabi kong ito ang pinakamasayang 3 taon sa buhay ko. Hindi siya madaldal pero kapag kami lang dalawa, ang kulit niya. Siya yung tipo ng lalaking marunong makinig. Kahit paulit-ulit yung ikwento yung mga problema ko sa trabaho o sa pamilya, tahimik lang siyang makikinig. Hahawakan yung kamay ko at sasabihin, "Wala kang kailangang alalahanin, Judy. Nandito lang ako." Napakagaan niya kasama. Lagi kaming naglalakad pagkatapos ng shift niya sa trabaho. Minsan sa palengke, minsan sa simbahan. Minsan tambay lang sa may waiting shed habang kumakain ng kwek-kwek. Simple lang, pero masaya. Nang sabihin ko sa kanya na buntis ako, akala ko magwawakas ang lahat. Hindi pa ako handa. Hindi pa kasi kami kasal. Wala pa kaming ipon, pero ang una niyang ginawa, yumakap siya sa akin at umiyak. "Magiging masaya tayo, Judy," sabi niya. "Pangarap ko to, ikaw, ako, at ang magiging anak natin." Simula noon, mas naging masipag siya. Naghanap siya ng part-time habang pinag-iipunan ang mga kailangan namin. At syempre, ayoko naman na siya lang ang nagsasakripisyo kaya kahit buntis ako, nagdesisyon akong maghanap din ng trabaho. Doon ko po nakilala ang Jollibee malapit sa may highway. Isang araw habang pauwi ako mula sa grocery, napansin ko ang karatula sa labas. "Now hiring, service crew, willing to be trained with or without experience." Para akong nakakita ng ilaw sa dulo ng madilim na daan. Pumasok ako at agad na nag-inquire. Hindi ako sigurado kung tatanggapin nila ako dahil nga buntis ako pero napakabait ng manager nila. "Kung willing kang magtrabaho at kaya mo pa, bakit hindi? Basta magpahinga ka pag kailangan." First job ko sa fast food industry at kahit bagong-bago ako, nagustuhan ko agad ang environment. Maingay, mabilis, pero may sistema. May mga regular customers na kabisado na ang orders. May mga batang tuwang-tuwa tuwing makikita si Jollibee mascot. Sa umpisa, takot pa akong humawak ng tray, baka kasi mabasag ko. Pero habang tumatagal, nasanay rin ako. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, lalo na si Karen, kapwa crew na parang ate ko na rin. Nagiging masaya ang araw-araw ko sa Jollibee. Kahit pagod, ang saya pa rin makita yung mga bata na excited sa fries at spaghetti. Minsan naiisip ko, ganito siguro magiging anak namin ni Kevin, masayahin, mataka o malambing. Kahit may kalakihan na ang tiyan ko, ginagawa ko pa rin ang lahat. Naglilinis, nagsaserve, nagbaback up sa counter. Kaya lang may mga bagay talagang hindi natin inaasahan. Isang gabi habang papauwi na ako, nadatnan ko si Kevin sa labas ng bahay namin. May dala siyang plastic ng McDo. "Uy!" sabi ko, pabiro. "Bakit hindi Jollibee, ha?" Tumawa lang siya, pero parang wala sa sarili. Akala ko pagod lang, hindi nga niya ako hinalikan sa noo gaya ng dati. Kailangan natin mag-usap, sabi niya. At doon ko nalaman
na hindi pala ako ang inaakala niyang makakasama habang buhay. Judy, may nangyari. Nagpanting ang tenga ko. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, yung pag-amin niya na may iba siyang babae o yung pagka-realize kung ako na lang pala ang lumalaban sa relasyon namin. Mahal pa rin kita, sabi niya, pero nalito ako, ayokong lukuhin ka habang may anak tayo. Ang irony, no? Ayaw niya akong lukuhin habang niloloko na niya ako. Hindi ko na alam kung umiyak ba ako agad. Parang naging tahimik ang mundo ko. Nakatingin lang ako sa kanya habang hawak ang tiyan ko, yung tiyan naming dalawa. Umalis siyang parang wala lang. Iniwan niya akong parang hindi ko siya minahal ng totoo. Kinabukasan, pumasok pa rin ako sa trabaho. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung lakas, pero alam ko kailangan kong magpatuloy dahil may buhay sa loob ko. Dahil may dahilan pa rin para bumangon. Pero napansin nila Karen na tahimik ako. Hoy, Judy, okay ka lang? Ngumiti lang ako. Pilit. Okay lang. Siguro hormonal lang, alam mo na, buntis. Kahit gabi-gabi akong umiiyak sa banyo, kahit hindi ako makakain minsan sa bigat ng dibdib ko, pinipilit kong magpasaya ng ibang tao kahit ako mismo. Hindi ko na alam kung kailan ako huling natuwa. At doon sa mismong branch ng Jollibee kung saan ako unang tinanggap bilang tao, kung saan ako muling naniwala na kaya ko pa, doon ko rin mararanasan ang bagay na magpapabago sa buhay ko magpakailanman. Hindi ko pa noon alam, pero may nakatitig na pala sa akin sa likod ng kitchen. May dugo sa mukha, may ngiti sa labi at may galit sa mga matang tila naghihintay lang ng tamang oras. Kung may isang bahagi ng buhay ko na pilit kong iniiwasang balikan pero paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko, yun na siguro yung mga araw na kami pa ni Kevin. Hindi ko masasabing perfect siya. Hindi ko rin masasabing perpekto ako, pero sa simpleng paraan namin ng pagmamahalan, pakiramdam ko noon sapat na yun para masabing masaya ako. Nagsimula kaming dalawa sa hindi inaasahang pagkakataon. Wala akong balak ma-inlove noon, lalo pat busy ako sa trabaho at sa mga responsibilidad ko sa bahay. Pero ganoon siguro talaga pag dumarating ang tamang tao. Hindi mo kailangang hanapin, kusa silang darating sa punto ng buhay mo na akala mo wala ka ng kapasidad magmahal. Nakilala ko siya sa birthday ng pinsan ko. Hindi ko nga dapat pupuntahan yon kaso pinilit lang ako ni ate. Simple lang naman yung handaan. Spaghetti, lumpia, soft drinks at ilang kapitbahay. Muulan pa noon at may kasamang brownout. Kaya kahit mainit, nagsisiksikan kami sa loob ng bahay. Nandoon siya sa gilid, may hawak na platito, nakasando lang at parang hindi pa sanay makihalubilo. Napansin ko agad ang mata niya. Hindi singkit, hindi rin bilugan, pero may kung anong lalim. Para bang may kwento agad kahit wala pang sinasabi. At doon nagsimula ang lahat. Sa isang simpleng ngiti, isang simpleng biro. Ate, parang unfair naman yan. Ang dami mong spaghetti, isa lang yung platito ko. Napalingon ako noon. Hindi ko alam kung tatawa ako o maiinis pero nag-smile ako. Siguro dahil ang awkward niya. Siguro dahil totoo yung dating niya. Walang arte. Hindi ko alam kung bakit pero pagkatapos ng party na yon, ako na yung unang naghanap sa kanya. Sabi nga nila minsan isang tingin lang may koneksyon nang nabubuo. Hindi ko man maipaliwanag kung bakit pero simula noon, si Kevin na ang laman ng isip ko araw-araw. Nagumpisa kami sa simpleng kamustahan sa chat tapos naging tawagan tuwing gabi. Hanggang sa dumating yung araw na tinanong niya ako kung pwede raw niya akong ligawan. Simple lang siyang manligaw.
Wala siyang dalang bulaklak o chocolates, pero lahat ng kilos niya sincere. Lahat ng salita niya may laman. At ako, natakot ako sa una. Hindi dahil hindi ko siya gusto, kundi dahil hindi ko alam kung kaya ko pang magmahal ng buo. Pero ginawa ko. Kasi sa mga mata niya, pakiramdam ko, ligtas ako. Nung kami na, parang bumalik ako sa pagiging dalaga. May good morning at good night texts. May palaging, ingat ka ha, at kumain ka na ba? Mahilig kami maglakad-lakad kahit saan. Hindi kami maluho. Yung simpleng kwek-kwek sa kanto, turing naming date. Minsan sa tapat ng 7-Eleven, nagkwekwentuhan lang kami habang hinihigop yung gulp namin. Tapos tatawa sa mga walang kwentang bagay. Pero kahit sa mga payak na sandali, ang saya ko. Si Kevin yung tipo ng lalaking hindi mo kailangang tanungin kung mahal ka niya. Ramdam mo. Sa mga hawak niya sa kamay ko habang naglalakad, sa mga yakap niya tuwing malamig ang gabi, sa paraan ng pagtitig niya sa akin kapag akala ko hindi siya nakatingin. Isang beses habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang huminto sa tapat ng simbahan. Inabot niya yung kamay ko sabay sabi, "Alam mo, kapag ako nagkaroon ng anak, gusto ko kamukha mo. Tahimik pero palaban. Masipag pero hindi nagrereklamo." Napatawa lang ako. Ewan ko, hindi ko alam kung seryoso siya noon o joke lang, pero sa loob-loob ko parang gusto ko na rin ng ganong buhay. Tahimik, magkasama, may anak, may pamilya. Minsan nga habang nakahiga kami sa kwarto niya, pinapatugtog niya yung playlist naming dalawa. Puro hugot, mga Ben and Ben, December Avenue, Moira. Hindi ako fan ng mga ganon dati, pero dahil siya ang nagpatugtog, natutunan ko silang mahalin. Kapag yumaman ako, ikaw agad ang pakakasalan ko. Bulong niya habang nakapatong ang ulo ko sa dibdib niya. Biniro ko pa siya noon, sabi ko, paano kung di kami yumaman? Eh di pakakasalan pa rin kita kasi hindi perang sukatan ng pag-ibig ko sa iyo. At sa mga sandaling ganoon, para akong nasa pelikula. Walang problema, walang sakit, basta kaming dalawa, sapat na. Pero siyempre, hindi lahat na magjowa ay puro saya. Nag-aaway din kami, minsan dahil lang sa simpleng hindi niya pag-reply. Minsan dahil feeling ko may iba na siyang pinagtutuunan ng pansin. Pero ang pinakamatinding tampuhan namin, noong birthday ko. Nag-ready ako ng pagkain sa bahay. May spaghetti, may pansit, may maliit na cake. Nag-ayos pa ako, naka-dress, naka-makeup. Sabi niya darating daw siya ng alas 7. Pero dumating ang alas 9, alas 10, wala pa rin siya. Tinawagan ko siya, hindi sumasagot. Nag-text ako, wala ring reply. Umabot ng halos hating gabi bago ko siya narinig. Sorry Judy, nagkita kami ng mga tropa, hindi ko namalayan, late na. Tahimik lang ako, pero sa loob-loob ko, umiiyak na ako. Hindi ko siya sinagot. Kinabukasan dumating siya sa bahay, may dalang cake. Red ribbon. Favorite ko. Sorry, please, ayokong sirain to. At gaya ng dati, tinanggap ko siya. Hindi dahil madali akong patawarin, kundi dahil mahal ko siya. At sa puso ko noon, mas pinili kong panatilihin siya kaysa itapon lahat dahil lang sa isang gabi ng pagkukulang. Ganun kami. Laging may tampuhan, laging may sagutan, pero sa dulo ng araw, lagi naming pinipiling manatili. Minsan naiisip ko, sana wala na lang perfect moments kasi mas mahirap kapag nawala na yung taong naging bahagi ng lahat ng yun. Mas masakit balikan. Pero habang sinusulat ko ito, habang binabalikan ko ang bawat sandaling magkasama kami, hindi ko mapigilang ngumiti at maiyak. Kasi kahit papaano, minsan naging totoo ang lahat. Minsan, may lalaking minahal ako ng buo.
At kahit hindi ko na siya katabi ngayon, kahit hindi na niya ako hinahanap, may parte pa rin ng puso ko na siya pa rin ang pinipiling mahalin. Kahit hindi na dapat. Alam mo, Sir Jupiter, kung may isang bagay akong ayokong ginagawa noon, yun ay ang magtrabaho sa gabi. Ewan ko ba, may kung anong lungkot ang dala ng gabi. Tahimik, malamig, at parang kahit gaano kaliwanag ang ilaw sa paligid mo, may parte pa ring madilim sa pakiramdam mo. Pero kailangan mong magtiyaga. Wala akong luho sa buhay at hindi rin ako mapili, kaya nang inassign ako sa night shift ng Jollibee, tinanggap ko agad. Sanay ka namang matulog ng late, di ba? Sabi ni Karen, kabatch ko sa training. Oo naman, sagot ko. Pero iba pa rin pagtrabaho na. Ngumiti lang siya. Pero sa ngiting yun, may kung anong bahid ng babala. Hindi ko na lang po pinansin. Unang gabi ko sa shift, medyo kinakabahan pa ako. Hindi pa ako ganun kabihasa sa takbo ng trabaho pero pinipilit kong matuto agad. Bago pa ako makapag-clock in, pumasok muna ako sa stockroom para magbihis. Mainit sa loob, amoy karton at lumang kahon. Parang matagal nang hindi naayos. Habang nag-aayos ako ng apron, parang may mahina na ihip ng hangin na dumaan sa batok ko. Hindi naman bukas ang ventilador. Wala rin bukas na bintana. Siguro naman aircon lang yun. Bulong ko sa sarili ko, pilit na tinatawanan ang sarili kong kaba. Paglabas ko, sinalubong ako ni Karen. Ready ka na? Tumango ako. Kahit kinakabahan, normal yan. Mamaya masasanay ka rin. At tumuloy na kami sa floor. Sa unang 2 oras ng shift, okay lang ang lahat. May ilang customers. Call center agents mostly. Nag-order ng burger, fries, sundae. Chill lang, routine at tahimik. Puro sir, ma'am, welcome to Jollibee ang sinasabi ko buong oras. Pero mga bandang 11:15 ng gabi, nagsimula nang magbago ang pakiramdam ko. Habang nagre-refill ako ng mga straw at tissue sa front counter, bigla kong nakarinig ng tunog na paang tumatakbo. Parang maliliit na yapak ng bata. Pabilis ng pabilis galing sa dining area. Napatingin ako agad. Walang tao. Sinilip ko ang buong dining area. Wala. Lahat ng upuan maayos, lahat ng mesa malinis. Wala ring bata. Karen. Mahinang tawag ko habang lumalapit sa kanya. May nakita ka bang bata kanina? Agad siyang nagtaka sa tanong ko at sinabi niyang wala naman daw siyang napansin. Tinanong niya pa ako. Umiling ako. Wala. May narinig lang akong tumatakbo. Umismid siya pero ngumiti. Baka multo ni Jolly Kid yan. Pilit akong natawa pero hindi ko na sinabi na hindi lang basta tunog. Parang may dumaan talaga. Bandang 12:00 na ng madaling araw, tahimik na sa buong branch. Wala nang tao sa dining. Ako naman ang lilinis sa may tray return. Habang nakayuko ako para punasan ng sahig, bigla akong nangilabot. Walang hangin, pero para bang may malamig na kamay na biglang dumaan sa batok ko. Napalingon ako. Walang tao sa paligid. Tumayo ako agad at tinapik ang sarili ko sa pisngi. Hoy, Judy, kalma lang. Pagod ka lang. Pagod lang to. Bumalik ako sa counter pero habang naglalakad, biglang parang may humahakbang sa likod ko. Mabagal at mabigat. Hindi ko mapigilang mapahinto. Napalunok ako, sabay tingin sa salamin sa side panel ng dining. Walang tao. Pero ang pakiramdam ko, parang may mga mata na nakatingin sa likod ko. Nagmamadali rin akong bumalik sa harap, pilit kong kinalma ang sarili. Relax lang, Judy. Siguro nadala ka lang sa kwento ni Karen kanina. Pero habang nagsasabi ako noon sa sarili ko, nagsimulang umalingaw-ngaw ang isang mahina pero malinaw na humihimig.
Parang may batang kumakanta. Hindi ko alam kung lullaby ba yun o kung basta naglalambing lang, pero ang problema, walang batang nandoon. Karen! Bulong ko habang lumalapit sa kanya. Naririnig mo ba yun? Parang may kumakanta, bata sa loob. Huminto siya saglit, tapos suminghap ng malalim. Ay naku, may mga ganyang paramdam talaga dito minsan. Pero huwag mong pansinin. Mas pinapansin mo, mas lalapit. Hindi siya sumagot. Tumalikod na lang at nagkunwaring abala sa drive-thru station. 2:00 ng madaling araw, halos tapos na ang lahat ng gawain. Na-assign akong mag-check ng stockroom bago mag-out. Habang papalapit ako sa pinto ng stockroom, nanlamig ang kamay ko. Naramdaman ko agad yung ibang hangin. Mabigat. Mabaho, parang sirang aircon na may halong asupre. Binuksan ko ang pinto. Nakabukas ang ilaw. Kanina pinatay ko to Bulong ko. Pumasok ako. Kinuha ko yung kailangan kong inventory sheet, pero bago ako makalabas may biglang nahulog na kahon ng plastic lids. Napaatras ako at napatili. Ano yun? Mabilis akong lumabas. Naabutan ako ni Karen sa may labasan ng stockroom at tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Nahulog yung mga kahon pero wala namang hangin. Wala rin naman akong ginalaw. Tahimik siya. Sumilip sa loob tapos ngumiti ng pilit. Masanay ka na rin dyan. First week ko, ganyan din naramdaman ko. Pinilit kong tumango. Pero hindi ko nasabi sa kanya na may nakita akong maliit na footprint sa sahig. Basa, parang galing sa tubig. Maliit at parang paa ng bata. Pagkatapos ng shift, habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang lingunin ang branch ilang beses. Wala namang nangyaring matindi. Wala namang multo. Wala akong nakita, pero hindi ibig sabihin na wala nga. Kasi minsan mas nakakatakot ang mga hindi mo nakikita. Yung nararamdaman mo lang. At sa loob ng Jollibee branch na yon, ramdam na ramdam ko. Hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang pakiramdam ko sa katawan ko. Ang akala ko normal lang ang lahat. Pagod, puyat, overtime sa trabaho. Minsan nga iniisip ko, baka nasobrahan lang ako sa kape o kulang lang sa tulog. Pero habang tumatagal, habang araw-araw kong pinapasan ang katawang tila may sariling bigat, alam kong may ibang nangyayari sa loob ko. Hindi siya tipikal na pagkahapo. Hindi rin siya simpleng hilo. Iba ang dalang pagod. Iba ang tibok ng puso tuwing gabi, lalo na't ako'y mag-isa sa kwarto. At ang pinaka hindi ko maipaliwanag, yung pakiramdam na parang may bumubuo sa akin. Hindi ako sigurado kung sa isip ko lang ba ito, pero habang tumatagal, mas lalong tumitimo sa akin ang isang tanong na ilang araw ko nang tinatakasan. Buntis ba ako? Kasi nung una po, Sir Jupiter, akala ko nakunan ako. Hindi agad ako naniwala, hindi ako umasa. Hindi ko rin agad inamin, pero hindi ko rin may kakaila. Sa bawat umagang nagigising akong mas pagod pa kaysa noong natulog ako, sa bawat paglampas ng oras ng pagkain ng walang gana, sa bawat sakit ng dibdib at pakiramdam na hindi ako nag-iisa, alam kong kailangan kong harapin kung ano man ito. Kaya isang araw tumungo ako sa butika. Tahimik, walang makapansin. Ayokong may makakita sa akin. Ayokong may sumulyap ng may tanong sa mga mata. Dumiretso ako sa counter. Iniabot ang resibo at dali-daling lumabas. Ang maliit na kahon sa loob ng bag ko ay parang may bigat ng buong mundo. Pag-uwi, dumiretso ako sa banyo. Walang seremonya, walang dasal, wala ring luhang pumatak. Hindi pa. Binasa ko ang instructions, gumalaw ng marahan, niyakap ang sarili habang naghihintay ng ilang minuto. 5 minuto lang pero parang kalahating araw.
At nang makita ko ang resulta, wala akong ibang nasabi. 2 guhit. Malinaw, matapang, walang pasubali. Hindi ko alam kung matutuwa ako o matatakot. Ang tanging naisip ko lang ay si Kevin. Ang mukha niya, ang boses niya, ang mga yakap niyang tila palaging sinasabi na ligtas ako. Ang mga pangakong binitiwan niya sa pagitan ng mga yakap sa gabing puno ng pag-ibig. Ang totoo, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Ilang ulit kong inisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Matutuwa ba siya, matatakot, magagalit, o baka lalayo? Sa loob ng isang araw, ilang beses kong binuo at binura ang mga sasabihin ko sa kanya sa utak ko. Hindi ko alam kung kaya ko. Pero wala na akong ibang pwedeng lapitan, kundi siya. Kinabukasan, nag-aya akong magkita kami sa park na malapit sa kanila. Doon kami unang nagkakilala ng mas malalim. Doon namin unang binanggit sa isa't isa na mahal namin ang isa't isa. Doon ako unang naniwala na baka nga totoo ang tamang tao sa tamang panahon. Tahimik lang noon, medyo maulap pero hindi umuulan. May ilang batang naglalaro sa kabilang dulo. Kami sa lumang bench sa ilalim ng puno. Dala niya ang paborito niyang inumin habang ako halos hindi ko maigalaw ang mga daliri ko sa kaba. Hindi ko siya agad tiningnan sa mata. Nakatitig lang ako sa sahig, sa mga tuyong dahon, sa basurang plastik na tinatangay ng hangin. Ang daming gusto ng bibig kong sabihin pero wala akong masimulan. Parang lahat ng salitang pumapasok sa isip ko bigla na lang nawawala kapag bubuksan ko na ang bibig ko. At sa isang hinga, biglang lumabas na lang ang lahat. Wala nang paligoy-ligoy at wala nang paliwanag. Isang katotohanan buo, malamig, pero totoo. Buntis ako. Isang linyang binitiwan sa pagitan ng mga tibok ng puso. Isang pagsasabi na parabang lumamon sa katahimikan. Hindi ko agad tiningnan ang reaksyon niya. Hindi ko na kailangan. Ramdam ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Parang nag-iba ang ihip ng hangin. Parang sumikip ang mundo sa pagitan naming dalawa. Pero hindi ako umiyak. Hindi po ako naluha. Wala akong tinakasan. Sa unang pagkakataon, sa dami ng hindi ko alam sa buhay, ito ang sigurado ako. May batang nabubuo sa loob ko at siya ang tatay. Pagkaraan ng ilang saglit, marahan siyang tumango. Wala siyang sinabing salita. Wala ring pagdampi ng kamay sa kamay ko. Pero sa panahong yun, sapat na sa akin yung hindi siya tumayo, hindi siya lumayo. Sapat na ang kanyang pananatili. Nang gabi ring yun, nakahiga ako sa kama ko. Tila lahat ng ingay sa mundo ay nawala. Kahit ang huni ng kuliglig sa labas, hindi ko na marinig. Ang tanging malinaw ay ang kabog ng puso ko at ang pagtaas-baba ng tiyan ko sa bawat paghinga. Hindi ko pa man siya nararamdaman, hindi ko pa man alam kung gaano katagal bago ko siya mahawakan, pero sa gabi ring yun, alam kong mahal ko na siya. Kahit hindi pa siya nagsasalita, kahit hindi pa siya tumatawa, kahit hindi pa siya umiiyak. At kahit na hindi ko alam kung anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa amin, isa lang ang sigurado ko. Hindi ko siya iiwan. At sana ni isa man lang sa amin ni Kevin o ng mundong ito, huwag niya rin kaming iwan. Pagbalik ko sa trabaho matapos ang araw ng pahinga, iba na ang pakiramdam ko. Hindi lang dahil sa pagod o sa buntis ako, iba yung bigat na parang hindi ko maipaliwanag. Pakiramdam ko habang palalim ng palalim ang gabi, may lumalalim ding parte sa sarili kong hindi ko maipaliwanag. Tahimik lang ako buong biyahe. Habang nakasakay sa tricycle, nakatingin lang ako sa daan. Walang ingay sa paligid pero sa loob ko parang may sigaw na hindi maipalabas. Pagdating ko sa branch, madilim pa rin sa labas gaya ng dati. Pero iba na talaga ang pakiramdam.
Hindi ito tulad noong mga naunang gabi, mas malamig, mas parang may nakatanaw. Pagpasok ko agad akong bumati kay Karen. "Uy, andyan ka na pala. Ayos ka lang ba?" Tanong niya habang nagre-ready ng headset para sa drive-thru. "Oo, okay lang. Medyo pagod lang siguro." Hindi ko sinabi sa kanya. Wala pa akong sinasabihan kahit si Kevin hindi ko na rin kinausap masyado nitong huli. Parang may bumabara sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam kung takot lang ba ito o may nararamdaman na rin siyang pagbabago. Pero ngayong gabi, ibang takot ang dumapo sa akin. Mga bandang 11:00 ng gabi nagsimula ng magbago ang paligid. Pawala na ang mga customer. Tahimik na sa dining area. Ilang riders na lang sa labas ang naghihintay ng orders. Ako naman nasa front counter. Nag-aayos ng mga tray, nagre-refill ng ketchup at sinusubukang huwag mapansin ang kakilakilabot na katahimikan. Habang naglilinis ako ng glass panel sa bandang kanan ng counter, napansin ko sa salamin. Parang may dumaan sa likod ko. Isang aninong dumaan sa gilid. Mabilis, parang dumaan lang na hindi naman gustong magpakita. Napalingon ako agad. Pero wala. Walang tao. Wala si Karen sa likod at wala ring crew na naglalakad. Tumigil ako sa ginagawa ko. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang maliliit na tunog ng fryer sa kusina. Muli kong sinulyapan ang salamin. Wala na yung anino. Pero naiwan yung pakiramdam. Yung pakiramdam na may nakatingin. Ilang minuto ang lumipas, pinilit kong ibalik ang sarili ko sa normal na galaw. Takbo dito, linis doon, pero hindi ko maiwasang mapatingin sa bawat sulok ng dining area. Sa ilalim ng mesa, sa likod ng trash bin, sa gilid ng play area na matagal nang hindi ginagamit. Tapos bigla, habang inaayos kong soft drink station, may bumangga sa ilalim ng counter. Tug! Parang may sumipa mula sa loob. Napaatras ako, napapitlag, tiningnan ko kung may nahulog. Wala. Sinilip ko kung may daga o hayop. Wala. Tiningnan ko si Karen. Nakayuko siya sa headset niya, mukhang hindi niya narinig. Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero habang ginagawa ko yun, may narinig akong kaluskos mula sa stockroom. Marahan, paulit-ulit, parang mga kuko sa kahoy. Dahan-dahan akong lumapit sa stockroom. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Wala. Pero may amoy. At malamig, mas malamig kaysa sa dati. Sa gilid ng mata ko may dumaan, maliit, maputi at mabilis. Hindi ko masyadong nakita, hindi ko rin alam kung bata ba yun o hayop, pero ang sigurado ako hindi ko lang yun inisip. Karen? Tawag ko, mahina ang boses. May pumasok ba sa stockroom kanina? Agad niyang sinabi na wala raw dahil ako ang huling pumasok doon. Hindi ko sinabi kung anong nakita ko. Hindi ko sinabi na sa unang pagkakataon. Hindi lang ako nakarinig kundi may nakita na talaga ako. Habang naglilinis kami ng floor past midnight, pinilit kong huwag pansinin ang kilabot sa katawan ko. Ayokong pansinin ang bawat pitik ng ilaw, ang bawat lamig na dumadampi sa batok ko, ang bawat saglit na pakiramdam ko. May mata sa ilalim ng mesa. May humahawak sa laylayan ng uniform ko. Pero nang palapit na kami sa pagsasara, habang sinususi ko ang main door para tiyaking nakalak na, tumambad siya sa akin. Sa labas ng salamin ng pinto, sa likod ng mga ilaw ng branch, may nakatayo. Hindi ko maaninag ang itsura, pero alam kong hindi tao. Hindi normal. Mali ang hugis, mali ang taas, mali ang posisyon ng ulo, mali ang liwanag sa paligid niya. Parang ang dilim lang sa parte kung nasaan siya, habang ang lahat ng nasa paligid ay maliwanag.
Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya umaalis. Parang siya pa nga ang nakatingin sa akin pero hindi ko masabi kung may mata siya. At nang pumikit ako saglit lang, pagdilat ko, wala na siya. Tumingin ako kay Karen. Abala pa rin siya sa drive-thru inventory. Hindi niya nakita, hindi niya naramdaman. Ako lang ang nakakakita at sa akin lang nagpaparamdam. Pag-uwi ko ng gabing yon, halos hindi ako makapagsalita. Tahimik akong naglakad pa uwi. Wala akong tinext. Wala akong kinausap. Pagpasok ko ng kwarto, diretso agad ako sa kama, yakap ang unan, pero hindi ako mapakali. Kahit nakapikit na ako, alam kong may tumatayo sa paanan ng kama. Hindi ko siya nakikita pero ramdam ko. At kahit ipikit ko pa ang mga mata ko ng paulit-ulit, hindi ko na mabubura sa isip ko ang itsura niya sa salamin ng pinto. Kahit hindi malinaw, kahit saglit lang, kasi totoo siyang nandoon. At alam kong hindi lang ako basta pinaparamdamang may ibang presensya, pinapakita na niya ang sarili niya. Pero kahit kanino, kahit kay Karen, kahit kay Kevin, hindi ko pa rin masabi. Hindi pa ngayon kasi kapag binigkas ko na kung sino o ano yun, baka mas lalo siyang lumapit. Nang sinabi ko kay Kevin na buntis ako, wala akong ibang inasahan kundi ang pangako niyang hindi kita iiwan. Sa gabing yun, nanahimik ang lahat ng takot ko. Inisip kong kaya naming harapin ang kahit anong hamon. Pinanghawakan ko ang mga salitang binitiwan niya kahit walang kasamang singsing o papel. Kahit walang pruweba, kundi ang pagkakatitig niya sa mata ko. Noong mga unang araw, ramdam ko pa ang dating Kevin. Tinatanong niya ako kung kumain na ako, kung kumusta ang pakiramdam ko, kung may sumasakit ba. Nagpadala pa nga siya ng prutas isang araw. Tinulungan niya ako magpa-check up. Sumama siya sa unang prenatal ko. Kahit tahimik lang siya sa waiting area, kahit hindi siya ganun kataldal, alam kong nandoon siya at sapat na sa akin yon. Pero dumaan ang mga araw at unti-unti kong naramdaman na may nagbabago. Noong una, napapansin ko mas kaunti na siyang nagte-text. Sabi niya busy raw sa trabaho. Wala akong sinabi. Nauunawaan ko naman. Sinubukan kong intindihin kasi baka nga pagod lang. Pagkatapos hindi na siya tumatawag bago matulog. Dating parte na ng gabi ko. Kapag ako ang tumatawag, minsan sasagutin, minsan hindi. Kapag kausap ko siya, parang may hinahabol siyang oras. Parang gusto na niyang matapos agad ang usapan. Noong una, ako ang gumagawa ng dahilan para sa kanya. Baka pagod lang siya, baka nai-stress, iniisip naming responsibilidad, baka nag-a-adjust lang din siya, katulad ko. Pero habang tumatagal, hindi na lang yun, baka. Kasi kahit anong dami ng pag-intindi ko, ramdam ko na. Hindi na niya ako tinitingnan tulad ng dati. Isang araw, niyaya ko siyang magkita sa dating park namin. Sabi ko may gusto akong sabihin tungkol sa baby. Sumagot siya ng sige, pero walang emoji. Walang lambing. Pagkita namin, hindi siya agad ngumiti. Umupo siya agad sa bench at hindi ako hinalikan sa noo gaya ng dati. Kumain kami ng fishball. Tahimik, ako ang nagsasalita. Siya ang nakatingin sa malayo. At kung minsan mas masakit pa yun kaysa sa mga salitang derechahang nang iiwan. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na siya nagpaparamdam. Hindi na siya dumadaan sa amin. Hindi na rin siya sumasama sa check-up ko. Lahat ng alibay niya palaging may ginagawa sa bahay. May overtime, may lakad kasama ang tropa. Nag-text ako sa kanya isang gabi pero wala siyang reply. Kinabukasan, tinawagan ko siya. Unreachable. Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili kong baka lobat lang, baka walang signal, pero sa dami ng beses na tinangka kong intindihin siya, ako na lang yata ang nauubos. Lilinawin ko lang po, Sir Jupiter.
Nakailang hiwalay na po kami that time ni Kevin pero nagkakaayos din kami kaagad. Ang huling pagtatalo namin noon ay nung akala ko nakunan ako tapos nung sinabi ko sa kanya na wala na ang bata, binalikan niya ako. Pero this time, nanlamig na naman siya nang malaman niyang buntis pa rin ako. Hanggang sa isang araw dumating ang mensahe na hindi ko inaasahan. O baka alam kong darating, pero pinilit kong wag hintayin. Pumayag ako kahit may kaba sa dibdib ko. Sa totoo lang, kahit paramdam kong masama ang sasabihin niya, umaasa pa rin akong baka hindi. Baka nag-aalala lang ako ng sobra. Baka ako lang ang overthinking. Nagkita kami sa tapat ng tindahan sa kanto malapit sa subdivision nila. Gabi na pero mainit pa rin ang hangin. Wala masyadong tao pero ang puso ko para bang napapaligiran ng ingay. Tahimik siyang dumating. Walang ngiti. Hindi ako nilapitan agad at tumingin lang siya sa akin. Doon niya sinabi na hindi niya ako kayang panagutan at hindi ko siya pinigilan. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil baka mas masaktan lang ako kung hahabulin ko pa. Nang gabing yun, umuwi akong wala sa sarili. Hindi ako umiiyak, hindi rin ako sumisigaw, pero sa loob-loob ko parang may nakaupo sa dibdib ko. Mabigat, matigas, hindi ako makahinga. Hinawakan ko ang tiyan ko habang nakahiga. Anak, nandito lang si Mama. Wala na si Kevin. Wala na yung pangakong hinawakan ko noon. Wala na yung mga yakap sa gabi. Wala na ang mga bulong ng kaya natin to. Sa mga sumunod na araw, tuloy ang buhay. Pumasok pa rin ako sa trabaho. Nag-check up mag-isa. Tiniis ang pagsusuka, ang pagod, ang mga gabing walang makausap, kundi ang sarili ko. Wala na akong balita kay Kevin. Hindi na siya nagparamdam. Hindi na rin ako umasa. Ang masakit, wala siyang binigay na dahilan na sapat. Pero kahit na may paliwanag pa siya, alam ko, ayaw niya. At sa huli, sapat na rin yun para matauhan ako. Minsan pala, hindi mo kailangang marinig ang salita ng isang taong ayaw sa'yo. Minsan, sapat na ang katahimikan niya. At sa katahimikang iniwan niya ako, doon ko naramdaman ang tunay na takot. Kasi hindi ko na alam kung kanino ako kakapit. Kundi sa sarili ko at sa batang pinipintig ng puso ko sa loob. Pagkatapos ng lahat ng pag-amin sa sarili kong buntis ako, ng pag-iwan sa akin ni Kevin, ng pagtanggap na ako na lang talaga, akala ko wala nang mas hihigit pang sakit. Pero mali ako. Kasi may mga sakit na hindi lang mula sa puso. May sakit na mula sa dilim. Sa mga hindi mo maintindihan. Sa mga bagay na alam mong totoo pero hindi mo kayang sabihin ng malakas. Kasi kapag sinabi mo, lalo silang magiging totoo. At sa gabing yon, habang muling bumalik ako sa branch para sa panggabing shift, ramdam kong may nag-aabang. Tahimik sa branch. Gaya ng dati, si Karen absent. Hindi ko alam kung sinadya o nagkataon lang. Ang kasama ko lang ay si Angelo sa kitchen at si Ate Maris sa counter. Tahimik silang dalawa. Wala ring masyadong customer. Halos wala. 11:00 ng gabi habang nililinis ko ang drink station, napansin kong parang may basa sa sahig. May patak, parang tubig pero mapula. Sinundan ko ang bakas hanggang sa likod ng counter. Akala ko ketchup pero hindi siya malagkit at alam kong dugo yun. Pero paglingon ko sa paligid, wala. Walang sugatan, wala rin basag. At pagbalik ko ng tingin sa sahig, wala na yung bakas. Napapikit ako saglit at huminga ng malalim. Umi-imagine ka lang, pagod ka lang. Pero sa sulok ng mata ko, may gumalaw. Sa gilid ng dining area, sa ilalim ng mesa,
Hindi ko na lang tinignan pero ramdam kong hindi lang ako ang nandito. Mga bandang 2:00 ng gabi habang nililinis ko ang restroom ng babae, nakarinig ako ng mahihinang yabag. Chok, chok, chok. Hindi galing sa labas. Galing sa loob, sa kabilang cubicle. Pero alam kong walang ibang tao roon. Ako lang ang nasa CR. Napatigil ako. Nanginginig ang kamay kong may hawak na map. Tumingin ako sa salamin. Wala naman pero naroon pa rin ang tunog. Chok! 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 Lumapit ako sa cubicle. Marahan kong binuksan ang pinto. Pero wala. At sa kisame, may marka, parang kamay. Maliliit na kamay na tila kumapit mula sa itaas, para bang may gumapang pababa. Basa, may bakas ng putik, o dugo, hindi ko matiyak. Hindi ako makagalaw hanggang sa may marinig akong boses, mahina at pabulong. Judy. Napalingon ako noon at walang tao at sa salamin ng CR sa ibabaw ng ulo ko may dumaan. Isang aninong hindi mo maipaliwanag. Hindi mo alam kung tao o hindi. Hindi mo alam kung bata o matanda. Basta isa lang ang sigurado ako. Nakatingin siya sa akin. Paglabas ko ng CR nanginginig ako. Wala akong nasabi. Dumiretso ako sa stockroom kunwaring may kukunin pero ang totoo gusto ko lang tumakbo palayo. Pero hindi mo talaga matatakbuhan ang bagay na sumusunod sa iyo saan ka man magpunta. Isang araw habang nasa stockroom nakaupo ako sa gilid ng shelf, nakapatay ang ilaw. Maliwanag lang mula sa bintana sa taas at tahimik. Hanggang sa marinig ko ulit. Jody. Muli pabulong pero malinaw mula sa sulok ng stockroom. Hindi ako tumingin pero nagsalita ako. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung saan ko hinugot yung tapang pero hindi na kasi ako natatakot tulad ng dati. Siguro dahil pagod na ako o siguro dahil para sa unang pagkakataon gusto kong may kumausap sa akin kahit hindi siya tao. Anong gusto mo? Tanong ko, mahina. Walang sumagot kaya tumayo ako. Humakbang ako papalapit sa sulok ng stockroom kung saan madilim. Ba't mo ko sinusundan? Tanong ko ulit pero tahimik lang. Hanggang sa biglang lumiwanag ang bumbilya. Nag-flash ilang ulit tapos biglang patay. Sa saglit na pagpatay ng ilaw may nakita ako. Isang hugis ng taong nakayuko pero pagbalik ng ilaw wala na siya. Napaiyak ako noon hindi lang sa takot, kundi dahil sa kung paano siya nandoon. Parang nalulungkot siya. Nasasaktan ka po ba? Tanong ko, pabulong. Hindi ko alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig ko pero pakiramdam ko hindi siya nananakit. Hindi siya multo para manakot. Multo siya na nakalimutan at binaliwala. Pagbalik ko sa counter tulala lang ako. Si Angelo busy sa fryer. Si Ate Maris naglalagay ng order sa tray. Walang nakakaalam. Wala akong sinabihan pero sa gilid ng isip ko may tanong na paulit-ulit. Bakit ako? Bakit ako ang pinaparamdamang nandyan siya? Bakit ako ang ginagalaw ng presensya niyang hindi ko maipaliwanag? At sa dami ng pwedeng dahilan, isa lang ang pilit kong iniiwasang isipin. Dahil buntis ako. At kung tama ang kutob ko, baka may kinalaman ng batang ito sa batang yon. Akala ko sanay na ako sa mga gabi. Sa dilim, sa katahimikan, sa bigat na halos araw-araw kong binubuhat mula nang iwan ako ni Kevin. Pero ang totoo, hindi pala ako kailanman naging handa sa mga gabing ganito. Yung tila ba may ibang mundo na nabubuhay sa tabi lang ng sa atin at sa unti-unti na itong lumalapit, humihingi ng pansin. Sa bawat shift ko sa Jollibee, lalo na tuwing ako na lang ang natitira, pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin mula sa mga sulok na hindi tinatamaan ng ilaw. Mga matang hindi ko alam kung sa isip ko lang ba o sadyang hindi ko lang kayang harapin. Hindi na lang ito basta takot. Hindi na lang siya basta kababalagan. Isa na itong ugnayang hindi ko maintindihan.
Para bang kinikilala ako ng kung anumang presensyang yon at unti-unti rin nakikilala ko siya. Sa paraang hindi ko alam kung paano nagsimula. At ngayong gabi, hindi na siya basta nagpaparamdam, hindi na siya anino lang sa salamin, boses sa hangin o kaluskos sa kisame. Ngayon, buong-buo na siyang naroroon at sa wakas ipinakita na niya sa akin ang sarili niya. 2:00 ng madaling araw, tapos na ang lahat ng gawain. Tahimik ang branch. Ako na lang ang naglalakad sa loob, sinusuri ang bawat switch, sinisigurong sarado ang bawat pinto. Sa dinami-rami ng pagkakataon, ngayon pa talaga ako naiwan. Mag-isa. Sa totoo lang, hindi ko alam kung sinasadya ng iba na iwan ako mag-isa tuwing gabi o kung talagang nagkakataon lang. Pero sa bawat pag-upo ko sa sulok ng counter, habang pinagmamasdan ang dining area na walang laman, pakiramdam ko hindi naman talaga ako nag-iisa. At ngayong gabi, pinatunayan yon ng isang bagay na matagal ko nang pinagdududahan. Habang nilalampasan ko ang playroom na hindi na ginagamit, napansin kong bukas ang pinto. Malamlam ang liwanag mula sa loob. Hindi ito yung tipikal na liwanag ng branch, parang sinag ng buwan. Pero alam kong walang bintana roon. May malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Hindi ko alam kung nanggagaling ba sa aircon o sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Pero hindi ako umatras. Huminga ako ng malalim at marahang binuksan ang pinto. At doon ko siya nakita. Sa isang sulok ng playroom may nakaupong bata. Maliit ang katawan, nakatalikod, basa ang suot, hawak-hawak ang isang lumang laruan. Yung maliit na Jollibee toy mula sa kiddie meal noon. Tahimik lang siya, hindi gumagalaw, parang estatwa. Pero alam kong buhay siya sa paraang hindi natin kayang unawain. Hindi ako makagalaw. Tila nanigas ang binti ko, pero hindi rin ako makaiwas ng tingin. Parang may humihila sa akin papalapit, isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Takot ba ito? Awa? O baka may parte sa akin na matagal nang gustong malaman ang totoo? Kilala ko siya hindi bilang isang tao pero bilang presensya. Siya ang bumubulong sa gabi, siya ang nag-iiwan ng patak ng dugo sa sahig at siya ang sumusulyap mula sa salamin. Siya ang gumugulo sa mga panaginip kong hindi ko matandaan pagkagising. Pero hindi siya nananakit, hindi siya galit, hindi siya nanggugulo gaya ng karaniwang multo sa mga kwento. Iba siya, at ngayong kaharap ko na siya, mas malinaw sa akin na hindi takot ang dapat kong maramdaman, kundi habag. Hindi niya ako tinitingnan, hindi siya umiimik, pero naroon siya, buong-buo sa isang sulok, parang batang matagal nang naghihintay. At sa di ko inaasahang sandali, unti-unti siyang lumingon. Doon ko sa unang nasilayan ng buo. Isang batang lalaking mga 7 taong gulang pa lamang. Maputla ang balat, namumula ang mga mata, basa ang pisngi sa mga luhang tahimik na umaagos. May lamat sa labi, putik sa laylayan ng kanyang damit, at isang titig na tila ba sumisigaw ng tulungan mo ako, kahit walang salitang namumutawi sa kanyang bibig. Hindi siya kailangan magsalita dahil ang itsura pa lang niya sapat na para durugin ang puso ko. Hindi ko mapigilan ang sariling lumapit. Mabagal, maingat, parang ayokong mabasag ang katahimikang yon. Parang pag nagsalita ako baka maglaho siya. Pero hindi siya nawala. Hindi siya umalis. Tumitig lang siya sa akin. At sa gitna ng katahimikang yon may pumintig sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang koneksyong hindi ko maipaliwanag. Para bang pareho kaming iniwan. Pareho kaming nakakaramdam ng kawalan. Mula sa mata niya nandoon ang kwento. Hindi niya kailangang sabihin, basta alam ko lang.
Iniwan siya. Hindi siya binalikan. Baka ginusto, baka napilitan, baka nawala, pero ang tiyak, naiwan siya. At sa tagal ng panahon, nanatili siyang naghihintay. Naisip ko, gaano na ba siya katagal dito? Ilang taon na bang gabi-gabi siyang nakaupo sa sulok ng playroom na ito? Ilang daang bata na ba ang dumaan, naglaro, tumawa at umalis na walang kamalay-malay na may isang kaluluwang nakakulong sa mismong espasyo kung saan dapat siya naging masaya? At bakit ako? Bakit sa dami ng taong dumaan, ako ang pinili niyang lapitan? Baka dahil buntis ako. Baka dahil nararamdaman niyang may buhay akong dinadala. Baka gusto niyang ipaalala sa akin kung gaano kahalaga ang isang batang hindi pa man isinisilang. O baka dahil nakita niya sa akin ang hinahanap niyang ina. Pero mas malalim pa roon ang sagot. Ang totoo, gusto lang niyang may makinig, may makaalala, may makaalam na kahit sandali siyang nabuhay sa mundong to. Gusto lang niyang may magsabing nandito ka, totoo ka, at may halaga ka. At bago siya muling maglaho, bago ako makagalaw, bago pa ako makapagsalita, parang may bulong na pumasok sa isipan ko. Hindi ko narinig ng malinaw pero alam kong yun ang gusto niyang sabihin. Tulungan mo akong mahanap ang pamilya ko. At sa puso ko, naramdaman kong yun ang kailangan kong gawin. Hindi ko alam kung papaano, hindi ko alam kung saan magsisimula, pero sa gabing yun, habang hawak ko ang laruan niyang naiwan sa sahig, habang pinipilit kong huminga sa pagitan ng lungkot at awa, alam ko na, hindi na ako makakabalik sa dati kong tahimik na gabi. Dahil may bata akong kailangang tulungan. Hindi ang batang nasa aking sinapupunan, kundi ang batang matagal nang naghihintay na mapansin. Hindi ko akalaing sa dami ng iniisip ko ngayon, ang pagbuntis ko, ang biglaang pag-iwan ni Kevin, ang tila walang kasiguraduhang kinabukasan, ay isa pang multo ang magpapabigat sa buhay ko. Pero mas mabigat ang iniwan niya kaysa sa presensya niya, at mas totoo siya kaysa sa lahat ng mga pangakong binitiwan sa akin noon. Simula ng gabing nagpakita siya sa akin, hindi ko na siya muling nakita. Wala na ang mga kaluskos, ang mga biglaang bulong, ang madudulas na aninong dumaraan sa sulok ng mata ko. Tahimik na ang gabi. Tahimik na ang Jollibee branch. Pero ako, hindi na naging tahimik ang loob ko. Parang may iniwan siyang bakas na hindi mabura. Isang boses na hindi ko marinig ng buo pero hindi rin nawawala. Isang damdaming humihila sa akin papunta sa nakaraan na hindi ko naman alam kung totoo ba o bahagi lang ng isang panaginip. Pero hindi ito panaginip. Totoo siya. Totoong may batang multo na ilang beses kong naramdaman, nakita at kinausap. Totoo ang laruang naiwan niya sa playroom. At higit sa lahat, totoo ang sakit sa mata niya nang humiling siyang hanapin ko ang kanyang pamilya. Sa dami ng pwedeng iwasan, yun ang hindi ko magawang takbuhan. Kaya't nagsimula akong magtanong, hindi dahil sa gusto kong maging bayani, kundi dahil alam kong walang ibang gagawa nito, kundi ako. Wala akong hawak na apelyido, wala akong larawan, wala akong address, tanging pangalan lang, Lino. At ang lumang Jollibee toy na hawak ko gabi-gabi parang rosaryo ng alaala niya. Pumunta ako sa luma naming manager noon, si Sir Leo. May karinderya na siya ngayon sa may terminal. Pinagmasdan ko siya mula sa gilid ng mata habang nagkakabit ng plastik sa mga ulam at alam kong kahit papaano, may tinatago siyang kwento. Noong tinanong ko siya, hindi siya tumanggi. Hindi rin siya nagulat. Para bang matagal na rin niyang gustong sabihin pero walang nakikinig.
Sinabi niyang may insidente ang nangyari noon. Isang bata, walang kasamang matanda at huling nakita sa playroom. Hindi na muling nakuha. Walang police report, walang sumipot na magulang, walang tumawag. Wala ni isang salita mula sa sinuman. Tumagal lang sa ilang araw ang balita sa loob ng branch pero kinalaunan tinabunan na ng bagong promo, bagong crew at bagong problema. Kung may batang nawala sa branch noon, nakalimutan na siya ng lahat. Maliban sa kanya. Maliban sa akin. Sumunod na araw nagpunta ako sa City Hall sa ilalim ng dahilan na isa akong college student na gumagawa ng thesis tungkol sa mga kaso ng nawawalang bata. Pinayagan akong magbasa ng ilang lumang logs. Makapal ang mga libro, mabigat ang papel, amoy amag at lumang tinta. Isinuyod ko ang bawat entry mula 2005 hanggang 2010. Isang taon, 2 taon, 3. Paulit-ulit ang mga pangalan. Iba't ibang kaso. May mga natagpuan, may mga naibalik sa pamilya at may mga inabandona. Pero dinala sa DSWD. Pero wala ang pangalang Lino. Wala ni isang entry na tugma sa kwento ng batang multo na nakita ko. Halos sumuko na ako nang may isang entry na tumama sa akin. Isang ulat noong 2007. Isang batang lalaki, tinatayang 7 taong gulang, nakita ng barangay tanod sa may footbridge 1:00 ng madaling araw. Madungis, walang sapatos at walang kasama. Nawala siya bago dumating ang mga pulis. Walang follow-up at walang pangalan. At kung hindi dahil sa maliit na linya sa ulat na nagsabing ilang araw nang natutulog ang bata sa may gilid ng footbridge at baka nilampasan ko rin yun. Hindi malinaw kung siya nga talaga yun, pero sapat na ang hinala para maniwala akong hindi lang siya multo. Isa siyang batang nawala sa sistemang walang pakialam sa mga hindi kayang magsalita. Kahit na wala akong malinaw na direksyon, nagpasya akong bumalik sa branch ng mas maaga. Sa stock room, kinausap ko ang mga janitor. Kilala nila ang lugar. May mas mahaba silang kwento kaysa sa mga manager. Isa sa kanila si Mang Rudy. Matagal ng janitor mula pa noong 2000. Habang nagpapahinga siya sa likod, tinanong ko kung may naaalala siyang batang palaboy noon. Hindi siya nagalinlangan, agad niyang ikinwento ang tungkol sa isang bata na laging sumisilip sa bintana ng branch. Payat at madungis. Akala ng iba babae dahil sa mahabang buhok, pero lalaki raw. Madalas kasama ng babaeng may sira sa pag-iisip. Palaboy, laging may dalang plastic bag. Doon ako unang napatigil. Kahit walang eksaktong ebidensya, pakiramdam ko, nahanap ko na ang pinakamalapit na katotohanan. Hindi lang siya basta batang nawala. Isa siyang anak ng isang inang palaboy. Isang batang iniiwan sa loob ng playroom habang ang ina ay nasa labas, naghahanap ng limos, ng pagkain, o baka ng kahit anong dahilan para mabuhay pa. Hindi siya nawawala. Iniwan siya. Wala akong alam kung nasaan na ngayon ang babaeng yun. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Hindi ko rin alam kung paano ko siya hahanapin. Pero ang katiyakang may ganitong kwento ay sapat na para hindi ko bitawan si Lino. Gabi-gabi dala ko pa rin ang laruan. Gabi-gabi kinakausap siya sa isip ko. Tahimik, hindi ko alam kung naririnig niya ako, pero sa gabi sa katahimikan ng kwarto, sa malamig na hangin na dumaraan kahit walang bintana, alam kong naroroon siya. Kahit hindi na siya nagpapakita, nararamdaman ko na hindi siya umaalis. At siguro yun na lang ang meron siya. Ang alaala ng isang taong handang makinig. Makinig hanggang sa mahanap kung saan siya dapat ilagay. Ang tanong ngayon, saan ko siya dadalhin? Saan ba umuuwi ang mga batang hindi inuwi? Paano mo ibabalik ang isang batang kaluluwa sa tahanang hindi man lang nagtangkang hanapin siya? Wala akong sagot.
Pero hindi ko na rin kailangan ng dahilan para tumigil. Ang batang minsang tahimik lang na nakaupo sa sulok ng playroom ay may kwento na ngayon. At kahit hindi buo, kahit wala pang wakas, hindi na siya muli pang malilimutan. Hindi ko alam kung saan ito hahantong pero isa lang ang alam ko ngayon. Hindi siya multo para matakot ako. Isa siyang anak. Isa siyang tao, isang batang naghanap lang ng tahanan. Isang batang gustong-gusto ko nang makita ulit para sabihin, hindi kita nakakalimutan at kahit hindi ko alam kung paano gagawin ko ang lahat para mahanap kita. Minsan iniisip ko kung hindi pa ako pumasok bilang crew sa branch na yon, makikilala ko ba siya? Hindi si Kevin, hindi ang anak sa sinapupunan ko, kundi si Lino, ang batang kaluluwang matagal nang nakakulong sa silid na puno ng tawa. Ngunit hindi niya kailanman muling naranasan. Marami na akong natuklasan, marami na ring nawala. Sa prosesong to unti-unti kong nakilala ang sarili ko. Ang tibay ko, ang kakayahan kong magmahal ng lampas sa sarili kong limitasyon. At sa huli, hindi man buo ang lahat ng sagot, alam kong ginawa ko ang tama. Sa isang gabi ng ulan, huminto si Lino sa pagpaparamdam. Wala na ang malamig na hangin. Wala na ang aninong dumaraan sa mga salamin. Wala na ang bigla ang patak ng tubig sa sahig ng playroom. Tahimik. At sa katahimikan na yon, naisip ko, baka natagpuan na niya ang hinahanap niyang tahanan. Baka natagpuan na niya ang kanyang pamilya. Hindi sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. At kung totoo nga yun, masaya ako. Masaya akong natapos ko ang kanyang kwento. At ngayon, natitiran lang ay ako at ang sarili kong kwento. Wala na si Lino, pero narito pa rin ako. Nandito pa rin ang pagbubuntis ko, ang kawalan ng katiyakan. Ang mga araw na sinusubukan kong maging matatag kahit parang gusto ko nalang humiga at maglaho. Naging routine ko na ang umupo sa may likod ng Jollibee tuwing break time. Hawak-hawak ang tubig ko, hinihimas ang tiyan, habang iniisip kung ano ang magiging hitsura ng anak ko. Hindi ko alam kung magiging okay ang lahat, pero may kakaiba sa mga huling araw ko. Parang may payapang hangin na bumabalot sa akin. Parang may nagsasabing, tapos na ang unos, kaya mo na ulit huminga. At minsan, sapat na yon. Hanggang sa isang hapon may dumaang motor sa tapat ng branch. Tumigil ito sa harap, naka-helmet ang sakay, nakaputing polo, at sa isang iglap, tumayo siya. Tinanggal ang helmet at nakita ko ang mukha na matagal kong iniiwasang makita. Walang iba kundi si Kevin. Hindi ako agad tumayo, parang nanigas ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo papasok, magtago sa likod ng counter o umiyak sa CR, pero hindi ako gumalaw. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko lang siyang lumapit. Hindi ako handa pero nandoon na siya noon at hindi ko alam kung bakit. Tumigil siya sa harap ko. Tumingin sa tiyan at sa mata ko. At sa mga mata niya nakita ko ang lungkot. Para bang siya rin iniwan ng sarili niyang lakas ng loob. Napahawak siya sa ulo niya, parang hindi alam ang sasabihin. Ako naman tahimik pa rin. Parang may pader sa pagitan naming dalawa. At pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, napansin kong nanginginig ang kamay niya. Bumuntong hininga ako. Sa wakas, tumayo ako. Hindi para saktan siya. Hindi para sabihing late na. Hindi para ipamukha ang ginawa niya. Kundi para hayaan siyang magsimulang muli. Hindi ko siya kinausap ng matagal. Hindi ko rin siya pinilit magsalita. Pero sa huli, tinanong niya ako kung pwede ba niya akong samahan pauwi. Pumayag ako. Habang sakay kami ng tricycle, hindi kami nag-usap. Pero sa bawat segundo ng katahimikan, parang mas lumalambot ang pagitan naming dalawa. Parang hindi galit ang kailangan naming pag-usapan, kundi katahimikang marunong makinig.
Pagdating sa bahay, tinanong niya kung pwede ba siyang bumawi. At doon sa unang pagkakataon matapos ang lahat, umiyak ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagod. Sa wakas may balikat ulit akong nasandalan. Hindi ko alam kung paano kami babangon. Hindi ko alam kung paano niya babawiin ang panahong nawala. Pero sa gabing yun, habang tahimik naming pinapanood ang ulan sa labas ng bintana, naisip ko, hindi lahat ng naiiwan, iniiwan. Minsan, kailangan lang nila ng oras para mahanap ang daan pabalik. At sa wakas, pareho kaming nahanap na ang amin. Kung nakarating man po sa inyo ang liham na ito, sana'y maibahagi ninyo ito sa inyong mga tagapakinig. Hindi ko po inaasahang aabot ako sa puntong ito, yung tipong mas mabigat pa sa multo ang kinailangan kong harapin. Pero heto po ako ngayon, buo pa rin at may bagong lakas sa puso. Ako po si Judy, 29 na taong gulang, taga San Fernando, Bulacan. Isang crew sa Jollibee. Isang iniwan, isang nagdalang tao at isang nakasaksi na hindi maipaliwanag na kwento. Hindi ko po akalaing sa lugar na akala ko'y puro ngiti at tawa ay may nakaimbak palang luha ng isang batang matagal nang iniwan at nakalimutan ng mundo. Pero kung may natutunan po ako sa lahat ng ito, yun ay hindi natin alam kung sino ang may dalang sakit sa paligid natin. Minsan yung pinakamasaya pa ang siyang may pinakamalalim na sugat. Kaya gusto ko lang pong magpasalamat sa pagkakataong mailabas ko ang kwento ko, sa pakikinig kahit hindi ako kilala, sa pagbibigay lakas sa mga taong tulad kong minsan nang nanghina, pero pinili pa rin bumangon. At sa mga nakikinig po ngayon, baka isa ka rin sa mga dumaan sa dilim. Baka iniwan ka rin, niloko at binaliwan. O baka may pangyayaring hanggang ngayon ay binabagabag ka tuwing gabi. Hindi ko po alam kung ano ang pinagdadaanan mo, pero sana kahit sa maliit na paraan, nahanap mo ang sarili mong lakas sa kwento ko. Hindi ko po alam kung tama lahat ng desisyon ko. Hindi ko rin alam kung mareresolba ko ang lahat ng sugat na naiwan sa akin. Pero sa ngayon, natutunan kong ang paghilom hindi minamadali. Minsan, kailangan mo lang maniwala na kahit ilang ulit ka pang masaktan, darating at darating din ang taong pipiliing manatili. At higit sa lahat, darating din ang panahong matututo kang piliin ang sarili. Kaya iiwan ko na lang po ang tanong na ito para sa lahat ng nakikinig ngayon. Kapag dumating ang panahong ikaw na lang ang naiwan, ano po ang pipiliin mong gawin? Maghintay, umalis, o tumayo sa sarili mong mga paa? Sana'y masagot mo ito hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Maraming salamat po, Sir Jupiter, at maraming salamat sa lahat ng nakinig. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Jupiter po ito at narinig ninyo ang kwento ni Judy. Isa pong kwento ng pag-ibig, paglisan, kababalaghan at higit sa lahat, paghilom. Judy, kung nakikinig ka ngayon, salamat. Salamat sa tiwalang ibinahagi mo sa amin. Salamat sa katapangang pinili mong maging totoo. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit madilim ang pinagdaanan mo. Ang tanong mo, Judy, tumama sa puso naming lahat. Kapag dumating ang panahong ikaw na lang ang naiwan, ano ang pipiliin mong gawin? Maghintay, umalis o bumalik sa sarili mong mga paa? Ang sagot ko, pumili ka ng kung ano ang makakapagpanatili ng tibok ng puso mo. Kung sa paghihintay mo, natututo kang magmahal muli,
maghintay ka. Kung sa pag-alis mo nararamdaman mong mas nabubuo ang sarili mo, umalis ka. Pero kung kaya mong tumayo kahit basag, kahit sugatan, at makita ang sarili mo na karapat-dapat sa panibagong simula, bumalik ka sa sarili mong mga paa at lumakad muli. Alam mo, Judy, hindi lahat ng multo ay multo sa dilim. Minsan, tayo mismo ang multo sa kwento natin. Dumaraan lang. Takot ipaglaban ng sarili, takot tanggapin ang mga hindi natin kayang kontrolin. Pero sa kwento mong ito, hindi ka naging multo. Ikaw ang naging ilaw. Ikaw, Judy, ang naging boses para sa batang si Lino na matagal nang nakalimutan ng mundo. At ngayon, sana naman piliin mo ring maging boses ng sarili mong pag-asa. Sa lahat ng nakikinig ngayon, baka kayo rin ay may sariling Lino sa loob ninyo, mga alaala ng sakit, ng iniwang pangarap, ng pangakong hindi natupad. At kung kayo ay iniwan, niloko o pinangakuan ng walang kasiguraduhan, tandaan po ninyo, hindi ninyo kailangang hintayin ang pagbalik ng nawala para lang mapatunayan ang inyong halaga. Mahalaga na kayo kahit ngayon at kahit mag-isa. At bago tayo tuluyang magtapos ngayong araw, ako naman ang mag-iiwan ng tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataong simulan muli ang lahat, saan mo gustong bumalik? Sa lugar na iniwan ka? O sa sarili mong panibagong simula? Isipin mo yan, hindi para sagutin agad, kundi para damhin. Ako po ang inyong lingkod, Jupiter. At dito po natin tatapusin ang isa na namang kwento. Isang kwento na hindi lang ng kababalaghan, kundi ng katotohanan, ng puso at ng pag-ibig. Hanggang sa muli.